Mula nung pasukin ko ang mundo ng motorsiklo, buong akala ko ay puro cruiser bikes lang ang pinoproduce at ino-offer ng Harley Davidson. Pero at some point ng 2008, naglabas din pala sila ng isang sports bike. Yes guys, tama kayo sa narinig nyo. Actually, yung sports bike na tinutukoy ko ay nag-iisa lang yata dito sa Pinas. Lalong-lalo na at special edition pa ito, kaya naman limited lang talaga ito sa buong mundo. Guys, eto nga pala ang Buell 1125R 2008 model at maswerte nga tayo dahil binisita pa tayo mismo ng owner nito. Unang bagay agad na napansin kong kakaiba dito kumpara sa ibang sports bike ay yung kanyang head part. Unlike kasi sa ibang sports bike na pasubsob ang ulo, pagdating dito sa 1125R, naka-rise up nga ito or naka-lip pataas. Animoy parang isang cobra na manunuklaw. Na-amaze nga din ako sa head cowlings nito dahil flexible pala siya. Kahit i-bend mo pa ito ay hindi siya mababasag. Di tulad sa ibang motor na konting masagi mo lang ay magkakrak na agad. Slim at sharp nga din yung kanyang headlight na kung ilulook back nga natin yung mga kasabayan nitong sports bike noon puro bilugan at malalaki ang kanilang mga ilaw. Kaya naman masasabi kong naging advance si Buell sa headlight nito dahil ngayon ay puro singgit na ang headlight ng mga nauuso. Separate nga ring naka-attach yung head cowlings nito at yung mismong headlight bracket lang talaga ang humahawak dito. Normally kasi sa mga sports bike naka-attach din yung head cowlings nito sa side pairings niya. Pero actually guys, may isang sikat na motor nga ang kahawig nito at yon ay ang Panigale 916 ng Ducati. Comment down below kung agree kayo. Futuristic din ang design ng side mirror nito. Bukod sa nandito na rin yung kanyang signal light, napaka-sharp din ng hulma nito. Unlike sa ibang sports bike na nababalutan ng cowlings, pagdating nga dito sa Buell, naging minimalist lang siya sa kaha, especially dito sa bandang gilid para mas ma-flex pa nito lalo yung kanyang napakalaking engine. Katulad sa ibang platform ng Harley, ang 1125R ng Buell ay kargado din ng B-twin engine, pero hindi ito ordinaryong B-twin lang dahil ito ay kargado ng 1125cc 72 degree B-twin engine. FI na nga rin ito at naka 4 valves na siya per cylinder. Bali ganito nga pala ang tunog na nagagawa niya. May ibang nagsasabi na parang tunog daw ng isang lumang makinilya ang nagagawa nito. Pero para sa mga tenga ko, kasing tunog ito ng Panigale B2 ng Ducati, lalo na pag pinatakbo mo. Thank you, sir. Para magka-idea kayo sa power na kaya nitong ibigay, kaya niyang sumagad sa 146 horsepower at may top speed na 259 km/h. At ang nagtatransfer ng power nito mula sa engine papunta sa kanyang gulong ay isang pump belt. Pero guys, hindi ito ordinaryong belt lang dahil sobrang kunat nito kaya napaka-imposibleng maputol. Bukod dyan, ang isa pang advantage nito ay hindi mo na siya kailangang i-adjust lagi katulad ng sa kadena dahil nakapix na nga ang haba nito. At dahil malakas ang engine nito, kailangan malakas din ang kanyang stopping power. Kaya naman kinabitan nila ito ng isang 6-piston na caliper sa unahan at kakambal ang isang 375mm na disc. Kahit isa lang ang preno nito sa unahan, ang biting force na nagagawa nito ay katumbas na rin ng dual disc. Sa likod naman ay naka 2-piston caliper ito kasama ang 240mm na disc. Lalo pa nga itong naging maskulado tingnan dahil sa makapal na batalya nito. Ultimong yung kanyang swing arm ay napakataba din. Talagang hindi mo mababaliko yung ganitong frame. Kakaiba rin pala yung side panel ng motor na to dahil dito nakalagay yung kanyang radiator. Hindi lang ito isa kundi dalawa pa dahil kabilaan ito. Sa kanyang buntot, simple lang ang naging design nito. Mahaba at pointy din katulad ng isang typical na sports bike. Natutuwa nga rin ako sa taillight nito dahil pag naka-side view na siya, mapagkakamalan mo nga itong tambucho na naka-undertail. Pero hindi naman pala dahil taillight lang ito. Parang ganito din kasi yung mga itsura nung nasa ibang racing bike katulad ng RC213B. Very unusual nga rin pala yung shock nito sa likod dahil hindi siya nakasenter sa gitna ng swing arm. Kumbaga nasa bandang gilid lang siya. Tapos sa unahan naman meron itong matabang 47mm Showa inverted fork at adjustable na nga rin ito. When it comes sa kanyang upuan, Pinoy friendly naman ito dahil ito ay may taas na 775mm. Kaya abot na abot ng ibang typical na Pinoy. Tumitimbang naman ito ng 211 kg at may fuel capacity na 21 liters. Sa kanyang konsumo, nag-a-average ito sa 14 to 15 km per liter. Depende na rin sa throttle habit mo. Overall, para sa akin, sobrang daming kakaibang parts na makikita natin sa motor na to. Ito yung tipong hindi mo ine-expect na nakalagay sa isang sports bike.
Kaya masasabi kong napaka-unique talaga ng 1125R in terms of overall design. Ito talaga yung motor na for keeps talaga dahil sobrang rare nito. Kaya nga kahit 16 years na ang nakalipas mula nung nilabas ang motor na to, for me head turner pa rin ang Buell 1125R. May power, exotic ang design, at higit sa lahat bibihira na lang ang ganito sa kalsada. Kaya kung ipapa-repaint lang ng may-ari yung buong kaha nito, for sure magi-standout talaga ito sa kalsada. Pero based nga sa may-ari, nakausap ko naman siya dahil soon na i-upgrade niya dito ay ang pagpapa-repaint sa mga kaha nito.